Nako, ito po mga kababayan, may pahayag po si Baste Duterte tungkol dito sa ginagawa ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pag-iimbestiga at pagpuksa nito sa korupsyon sa mga proyekto. Kasi sinabi ho ng Pangulo, hindi siya bababa sa pwesto hanggat hindi nauubos ang korap. Ha? Sinabi ng ating Pangulo yan. Mukhang nagagalit sila eh. Kasi mauubos ang korap. Mukhang madadamay na naman sila. Di ba? Mga kababayan, uubusin ang korap, no? Bago bumapaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinisiguro ho ng ating Pangulo na wala ng korap na politiko. At kailangan maayos na ang paggawa ng mga proyekto, yung mapapakinabangan at pangmatagalan, mga kababayan. Ngayon kasi, binabanatan niya ng ating Pangulo, mukhang galit siya sa ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Iso daw, BBM 3 taon na daw nakanganga. Pero hindi man lang niya naisip yung tatay niya, 3 taon na rin. 6 na taon, nakanganga rin. Wala rin ginawa para puksain ng korupsyon. Kaya sinabi ng tatay niya, hindi niya kayang puksain ng korupsyon. Hanap ulit kayo ng isang Marcos para puksain nitong korupsyon na nangyayari dito sa bansa. At ito na yun, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Naisiwalat na itong mga korupsyon na ginagawa ngayon nila. Diba? O yung mga kontraktor na yan, kilala naman natin yung mga yan. Panahon pa yan ng tatay niya. Ano yun? Nagmamalinis lang? Diba? Ang galing, ano? Ang galing nila magmalinis, mga kababayan. Talk to you guys na naman to. O ito, pakinggan natin yung sinasabi niya, mga kababayan na. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Totoo yan. Huwag niyong galawin ang pera ng taong bayan. Ito paalala ho ni Baste Duterte, mga kababayan. Huwag niyong gagalawin ang pera ng taong bayan. Totoo yan. Diba? Diba? Baste, huwag mo ipagalaw sa kanila ang pera ng taong bayan. Diba? Mga kababayan. So, sabihan mo yung ate mo ha. Sabihan mo yung ate mo na huwag galawin yung pera ng taong bayan ha. So, anong gagawin natin doon? Pabalik na lang yung mga confidential fund. Ipasauli na lang, ano? Okay sana kung wala kayong mga kaso o walang kaso yung kapatid mo. Diba? Ang galing no, mga kababayan. Ang galing nila mag-conwary. Ba? Ang galing. Okay. Tingnan natin. Kung walang kasalanan, dapat pinapatunayan ng ate mo na wala talaga siyang kasalanan. Dapat isinisiwalat niya yung buong katotohanan na wala siyang kasalanan. Walang mali sa ginawa niya dahil totoo siya sa sarili niya na wala siyang ginawang mali. Diba? Hindi na matakot. I-dismiss yung impeachment, patayin. Diba? O ito, pakinggan pa natin yung sabi niya. Kasi yan, tayo lahat, napayat ng buwis, lalagay dyan, gagawin infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Kailangan maayos, walang masisira dyan. Parang nakikita ko laging lubog sa Bahaan Davao. Kunting ulan lang, lubog lagi sa Bahaan Davao. Mga kababayan, ano nangyari? Asan na yung 51 billion umano na flood control project? Bakit kunting ulan lang, lubog lagi yung Davao? Mga kababayan, tayo ay nagtatanong lamang. Diba? Okay, tuloy natin. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Dinismantle daw yung ano? PACC. Dinismantle daw yun ni PBBM. Bakit? 6 na taon yung tatay mo. May nangyari ba? May nagawa ba yung sinasabi mo? 6 na taon? Diba mismo tatay mo nagsasabing may corruption pero bakit walang nangyari yun? Yung sinasabi mo yung pinagmamalaki mong ano yan? PECC. Diba? So, ano yan? Mga kababayan, may nangyari ba dyan?
nung panahon ng tatay mo, 6 na taon. 'Di ba? Oh, mga kababayan. Ito pa. Oh, yan. Oh. Okay, nahanap mo lang yung flood control kay PBBM, hindi yung kay tatay mo. Ayan, oh. Flood control ng ama mo nung siya ay umupo. May 351 billion pa na iniwan ang nakaraang administrasyon Pinoy sa kanya. O, asa na yun? Diba, hinahanap nyo lagi yung kay PBBM? Dapat nga matuwa kayo dito na isisiwalat itong mga korupsyon. Diba? Ba't kayo nagagalit ngayon? Di ba nga noon dati nahanap yung mga flood control project? Ngayon na isisiwalat. Diba? May mga proyekto. May mga proyekto naman talaga, may ginastos. Pero mga ghost project, nga lang. Dahil sa mga corrupt na kontraktor, diba? Meron pang kalyado yun rin. Nakakuha ng budget sa mga flood control proyekto. Diba? Ano yan ngayon? Paano yun yan ngayon sasabihin sa tao? Ang lakas loob nyo naman. Ang kapal naman ng mga mukha ninyo para sabihin yan sa tao. Tapos kayo pala, may mga issue at may kaso na dapat yung sinasagot sa tao kung talagang kayo ay malinis, bakit hindi nyo sinasagot ng maayos? Hindi nyo tinutuloy ang impeachment, di ba? Tuloy. Yan yung watchdog ng corruption. Watchdog daw ng korupsyon, mga kababayan. Yan daw yung watchdog ng korupsyon. 6 na taon no ang tatay ninyo. O, ayan, oh. Nakikita mo ba yan, oh? Flood control project na panahon ng tatay mo. Huwag lang natin hanapin yung flood control ng ating Pangulo ngayon. Kasi hindi lang sa panahon ng ating Pangulo. 'Di ba? Panahon pa ng nakaraan administrasyon. Tingnan mo na lang yung legacy ng tatay mo sa Benguet. 'Di ba? Wala tayong sisihin doon kasi nagperma lang din yung tatay mo ng budget. 'Di ba? Sino ang gumawa? Sino ang kontraktor? 'Di ba? Ito, tuloy natin. So, sino who's responsible na? Siya. So, responsibility naman si tatay mo Ano nangyari dyan? Asan na mga yan? So, ngayon nagagalit kayo dahil ngayon, ito ang totoong talagang gustong wakasan ng korupsyon sa panahon ng ating Pangulo. Hindi lang puro daldal may ginagawa. Antay lang kayo. Baka si General Torre na naman ang i-assign ng Pangulo para imbestigahan itong flood control project. Naku po, iiyak na naman si Baste. Baka bigla na naman maghamon. Amunin na naman si Torre. Diba? Tuloy natin. Itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga congress, it will not fix anything. Diba? So, mga kababayan, galit na galit siya sa mga congressman. Ngayon dito, kasi ngayon, hinahamon na rin ng ibang congressman itong mga nagbebentang sa kanila na issue daw sangkot sa mga flood control. Ang sabi nga po ng ating mga congressman, lalo na kay Vice President, pangalanan, ituro kung sino yung mga sinasabi nila at panagutin sa batas. Di ba? Totoo naman. Kasi magtuturo lang sila, magsasabi lang sila, congressman. Wala naman sila may hawak na ebidensya na magpapatunay. Diba? Pero ang impeachment, talaga may ebidensya, may hawak na ebidensya itong kongreso na hindi pinagbigyan. Siyempre, ang daming kalyado Diba?
Mga kababayan, tuloy natin. He will not fix anything. And isa pa, 3 taon na siyang nakanganga lang, kaya nangyari yan. 3 taon na daw nakanganga ang ating Pangulo. So nakalimutan niya ata, mga kababayan, na bago maupo ho ang Pangulo, ay tapos po ng 6 na taon ng kanyang ama. So 6 na taon din pala nakanganga yung ama mo. Kasi hindi lang po ang mga flood control project ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang naisisiwalat, kundi lahat ng mga flood control project sa panahon ng mga nakaraan na administrasyon. Narinig mo ba yung sinabi ni Jingo Estrada? Hindi lang sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos may mga ghost project. So anong kwenta nung sinasabi mo ngayong ano na yan? Yung tinatag na ninyo na ano yan, PACC. Anong kwenta niyan? Eh wala rin pala yan. Kaya binuwag na ng Pangulo. Diba? Mga kababayan. Tuloy natin. So, kanino kasalanan niya ngayon? It will only happen if you allow it to happen. So, kanino daw yan kasalanan ngayon, mga kababayan? Ang kasalanan dyan ay yung mga korap. Yung mga korap na hindi naalala ang kapakanan at ang kalagayan ng ating mga kababayang Pilipino na mga nasasalanta ng baha. Yung mga nagagawa ng proyekto. Yan yung mga tao na dapat parusahan. At hindi lang yan, yung sangkot sa mga flood control na yan. At lalabas naman yan eh. Antay ka lang. Lalabas naman yan eh. Kaya nga iniimbestigahan eh. Lalabas naman lahat ng katiwalian at kung sino ang mga naging sangkot dito sa mga flood control. Huwag ka mag-alala. Lalabas naman yan eh. Ang Pangulo natin, disidido yan, hindi yung kuda ng kuda. 'Di ba? Mura ng mura. Yan si BBM. Pag nagsalita yan, ginagawa yan. Yan natin. Baka si PNP Chief Tory na naman. Iinit na naman ulo nyo. So yun po. Maraming salamat to at magandang araw sa inyo lahat. Thank you.